Magtatanong si kapatid na Elaine Santiago, 18 years old, isa pong born again. Hello po. Bago ko po sabihin yung tanong ko, babasahin ko muna po yung parang background. Ako po ay isang born again, pero kapatid po yung nanay ko. Sa religion po namin, nag-evangelism po kami, nagbabahagi po kami ng salita ng Diyos. Sinusunod din po namin yung sa Biblia. At nung nakakilala po ako sa Panginoon, nagkaroon po ako ng takot sa Kanya at ng relasyon sa Kanya. Ngayon, sinasabi po sa akin ng nanay ko na something's wrong with your faith, ganun. Yung may mali daw po sa paniniwala ko at there is something more than to that. Meron pa daw po dun bukod sa pinag-aaralan namin. Ngayon, yung tanong ko po is, paano nyo po masasabing mali yung pinaniniwalaan kong religion? Alam mo kapatid, hindi ko alam kung ano usapan nyo ng nanay mo. Maaari yung sinasabi niya, may mali sa religion mo, alam niya. Sana sa kanya mo tinanong, pero kung ako tatanungin mo, hindi ko alam yung nasa isip ng nanay mo, ba't niya sinabing may mali sa religion mo? Pero kung tatanungin mo ako sa isip ko at sa pagkakilala ko sa Biblia, ay maraming mali talaga sa religion mo na born again. Kaya lang, kailangan malaman ko kung ano yung religion mo kasi maraming born again eh. Pero hindi religion ang born again. Alam mo kapatid, ang born again, to be born again, is to be born of the water and of the Spirit. Ang sabi ni Kristo. Basahin natin ang 3:5 ng Juan. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Please mo kapatid na Daniel. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Real meaning of being born again is to be born of water and of Spirit. Ipapanganak ka ng tubig at Espiritu, which means, biblically, ay baptism. So, to be born again is to be baptized. Kayo, ang tawag sa inyo, born again Christian. Mali na agad eh. Lalabas ba merong Christian hindi born again? O kung marunong ka kapatid ng grammar at saka ng logic, pag sinabi mo born again Christian, it will imply that there are Christians who were not born again. E ang sabi ni Kristo, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. 3:3 of the book of John. Sinabi ni Kristo yan kay Nicodemus. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You have to be born again. And that is an experience. That is not a religion. The Lord Jesus Christ, who said the word, to be born again, it is an act, except a man be born again. It's an act. It's not a religion. And the religion that he is talking about, the true worship in the church of God. He was the one who taught the first century Christians the word church. Upon this rock I will build my church. He did not build the born again. He built a church which you refuse to acknowledge. Hindi nila tinatanggap ang church. Hindi raw mahalaga iglesia. Ang kailangan daw si Kristo. Mali. Kung talagang kay Kristo ka, paniniwalaan mo ang sinasabi ni Kristo. Itinayo ang iglesia ng una, pinangaral ni Kristo, ang iglesia. Kayo naman, ayaw nyo, iniiwasan nyo iglesia. Kailangan mo raw tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanong ko sa iyo, saan mo matatanggap si Kristo? Si Kristo, puno ng iglesia, totoo. Pwede mo ba siyang tanggapin, ihiwalay mo siya sa iglesia? Ha? Si Kristo, puno ng iglesia, totoo. Siya ang namumuno sa iglesia. 3:6 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang Kristong anak, puno sa bahay ng Diyos. Ang namumuno sa bahay ng Diyos si Kristo. Katunayan, 10:21 ng Ebreo.
at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos, may pangulong saserdote. Si Kristo yon. Alin ba yung bahay ng Diyos? 3:15 ng Timoteo, ano yung bahay ng Diyos? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ang bahay ng Diyos, kapatid, ang iglesia ng Diyos. Yun ang iglesia sa Biblia. Doon puno si Kristo. Pwede mo bang tanggapin si Kristo na hindi mo tatanggapin yung iglesia? Pwede ba yun? Basahin natin ang 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Pagka hindi mo pala tinanggap ang pananalita niya, tinatakwil mo siya. Kailangan, kung tinatanggap mo siya, tanggapin mo pati ang kanyang pananalita, ang kanyang aral. Ang isa sa iniaral niya, ang iglesia. Puno siya sa iglesia. Pwede mo sabihin kay Kristo, Panginoon, ikaw lang gusto ko, ayoko na iglesia, born again ako. Pwede ba yun? O mag-isip ka na lang ng logic, matalino ka, kapatid na Elaine. Anak ka pala ng kapatid eh. Matalino ka, sigurado ko matalino ka, kasi anak ka ng isang lingkod ng Diyos. Matatanggap mo ba ang Kristo samantalang itinatakwil mo ang iglesia? Hindi. Ang iglesia saka si Kristo, pinagsama ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 19, versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang prinsipyo, pag pinagsama ng Diyos, huwag mong papaghiwalayin. Wala tayong karapatang paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. That's the principle. Ano ibig kong sabihin? Efesos 5:30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Tamo, may hiwaga pala yung sinabi na ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Sinasabi ko ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Ibig sabihin, si Kristo at ang iglesia, pinagsama ng Diyos, parang babae at lalaki na ikinasal ng Diyos. Pinagsama sila, bawal mong paghiwalayin. Si Kristo at ang iglesia, pinagsama ng Diyos, paghiwalayin mo. Ay, ako gusto ko lang si Kristo, ayoko na iglesia. Para matama, tanggapin mo ang Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin mo ang pananalita niya. Kasi pag tinakwil mo ang kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At isa sa kanyang itinuro ay ang iglesyang nasa Biblia. Yon ay ang sasabihin ko sa yung mali ng reliyon mo. Hindi ko alam yung sa nanay mo, tanong mo sa kanya pag uwi mo. Pero sa akin, sa isip ko, ang mali mo, hindi tinuturo sa inyo yung ganap na, bahala ka na, mag-isip. Huwag kang magagalit, kapatid na Elaine. Nagtatanong ka kasi, kaya sumasagot ako. Ang sagot ko naman yung nasa Biblia. Wala naman ako inimbento, kapatid na Daniel. Ayan, maraming salamat po. At maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataong pinagkaloob.